Umalis si LeBron James, pinakawala ng Ayton, bumili ng bagong center, at biglang-bigla kinalimutan na ng Lakers ang dati nilang core. Pero ito lang pala ang simula. So ano ba talaga ang nangyayari dito? Bakit parang sabay-sabay silang gumalaw sa loob lang ng ilang linggo? Puro ba ito random moves o may bigger picture talaga si Rob Pelinka? At saan ba tumutungo lahat ng ito? Sa isang totoong contender o sa isa pang season ng 3rd or 4th seed lang tayo sa West? Ayon sa mga huling report, malapit na silang makakuha ng isang malaking piraso para kumpletuhin ang puzzle na ito. Pero may problema. Hindi pa sila sigurado kung papayag ang kabilang team. Kaya ngayon, i-breakdown natin ng paisa-isa. Ano talaga ang ginawa ng Lakers? Bakit nila ito ginawa? At ano pa ang kulang bago sila makasigurado sa 2026-27 season? Para maintindihan natin ang lahat, kailangan nating balikan ang simula ng lahat, ang pag-alis ni LeBron James. Matagal na itong pinag-uusapan pero noong nagsimula na ang free agency, kinumpirma na. Hindi na muling magsasign si LeBron sa Lakers. At sa sandaling iyon, alam na ng lahat na hindi na ito basta-basta pagbabago sa roster. Ito na ang katapusan ng isang era. Pero ang totoo, hindi ito ang punto ng buong kwento. Ang mas mahalagang parte dito ay kung ano ang pinapayagan nitong gawin ng Lakers. Dati, halos lahat ng cap space nila ay nakatali sa napakalaking sweldo ni LeBron. Ngayon na wala na siya, biglang lumitaw ang puwang at doon nagsimula ang tunay na aksyon. Sa loob lamang ng ilang araw, ginalaw ni Pelinka ang buong roster. Una, kinuha nila si Walker Kessler mula sa Utah Jazz sa pamamagitan ng sign and trade. Isang 7'2" na rim protector na dating solid defensive anchor bago siya na-injured halos buong 2025-26 season. Ibig sabihin, sa edad na 25, may bagong building block na sila sa center position. Isang bagay na wala talaga sila noong nakaraan, Teon. Bakit mahalaga ang Kessler? Dahil hindi lang ito tungkol sa defense. Ang kuha kay Kessler ang naging susi para maipagpatuloy ang buong domino effect ng roster moves. Dahil may bago na silang center, biglang naging extra si DeAndre Ayton. Isang starter noong nakaraang season na nag-average ng 12.5 points, 8 rebounds, at isang block bawat laro. Pero sa harap ng bagong depensang alok ni Kessler, malinaw na mababawasan ang minutes niya. Kaya't ginawa nila ang lohikal na susunod na hakbang. Ipinadala nila si Ayton sa Washington Wizards, kapalit si Jaden Hardy at 2 second-round pick sa 2031 at 2032. Sa una, parang simpleng roster shuffle lang ito. Pero kapag tinitignan mo ang numero, mas malinaw ang plano. Ang sweldo ni Ayton na $8.1 million ay napalitan ng $6 million na kontrata ni Hardy. Ibig sabihin, mas mura, mas maluwag ang cap. At dagdag pa rito, nakakuha sila ng 2 draft asset na wala silang ginastos. Pero dito papasok ang komplikasyon. Hindi lang basta reshuffling ng roster ang tunay na layunin ng lahat ng ito. Kailangan pa rin nilang punan ang isang malaking butas, ang wing position. Habang inaayos nila ang backcourt at frontcourt, sunod-sunod din silang nag-sign ng mga defensive at versatile na players. Si Colin Sexton, na nag-average ng 15.4 points sa 2 team noong nakaraang season, si Quentin Grimes, na naging maaasahang scorer bilang reserve ng 76ers, at si Sandro Mamukelashvili, na may career-best na numero noong nakaraang taon bago bumagsak ang production niya sa playoffs. Dagdag pa rito ang pag-sign nila kay Kevon Looney sa 1 taong kontrata para lang matapos ang frontcourt depth nila. Sa tingin mo, tapos na. Hindi pa pala. Kasi kahit gaano karami ang naidagdag nilang players, isang malaking usapin pa rin ang hindi nasagot. Wala pa silang tunay na stopper para sa mga elite na 6'6 hanggang 6'9 na scorer. Ang uri ng manlalar o nakadalasang tumatapak sa Western Conference Finals.
Kaya naman lalong lumakas ang isang pangalan sa mga rumor. Si Jonathan Kuminga. Ayon kay Shams Charania, kahit noong nag-sign na sila kay Ziere Williams bilang karagdagang depensang wing, malinaw niyang binanggit na patuloy pa rin ang malakas na paghabol ng Lakers kay Kuminga bilang posibleng starting forward. Dagdag pa rito, sinabi ni NBA insider Jake Fisher na hindi na maaaring basta i-sign si Kuminga sa isang short-term deal. Kailangan na itong dumaan sa sign and trade dahil restricted free agent pa rin siya ng Atlanta Hawks. At kamakailan lang, ayon naman kay Dan Woike ng The Athletic, medyo humupa na ang momentum ng usapan. Malayo pa raw sa isa't isa ang dalawang panig pagdating sa presyo. Gusto ni Kuminga ng halagang malapit sa $25 million kada taon, habang ang alok naman ng Lakers ay nasa saklaw lang ng $20 million sa loob ng 2 taon. Idagdag pa rito na ayaw talagang gumasta ng malaking draft capital ang Lakers para lang makumpleto ang trade. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito, malinaw ang larawan. Gusto pa rin ng Lakers si Kuminga, pero papalapit na sila sa punto kung saan mas mahalaga ang disiplina sa gastos kaysa sa pag-angkin ng isa pang bituin. Ang pinakamalinis na ruta dito ay kung papayag ang Hawks sa isang mababang halagang sign and trade. Halimbawa, kapalit lamang ang ilan sa kanilang natitirang second-round picks. Kung mangyayari ito, makukuha ng Lakers ang tunay na wing stopper na kulang sa kanilang roster at kompleto na talaga ang bagong core nila sa paligid ni Luka Doncic. Ang problema, base sa report, ang pinakamalaking asset na natitira sa Lakers ay isang 2032 first-round pick swap, kasama ang 3 second-round picks lang. Hindi ito sapat para gawing malaking alok sa Hawks, lalo na kung gusto rin ng Atlanta na makakuha ng tunay na halaga kapalit ng isang 23 anyos na forward. Kung hindi papayag ang Hawks, o kung hindi magkasundo sa presyo ang dalawang panig, malamang pagtiyagaan na lang ng Lakers ang kasa. Lukuyang roster nila. Sina Grimes, Sexton, Williams at Mamukelashvili bilang depensa sa wing. Mas madali ito dahil wala nang kailangang i-trade pa, pero mas mababa rin ang ceiling. Wala pa ring tunay na point-of-attack defender na kaya harapin ang mga elite na scorer sa playoffs. At doon papasok ang tanong kung sapat na ba ang ginawang overhaul o kailangan pa nilang gumawa ng isa pang malaking hakbang bago magsimula ang season. Pero bumalik tayo sa usapin natin. Ang tanong pa rin ay kung sino ang pipiliin ng Lakers para punan ang huling puwang sa kanilang roster. Simulan natin kay Ziaire Williams. Ang appeal dito, mura lang ang kontrata. 1 taon, $3 million lang, at nagbibigay ito ng dagdag na athletic wing. Pero ang problema, hindi pa rin siya ang tipo ng defender na kayang harapin ang mga top-tier na scorer sa West. Susunod, si Jonathan Kuminga. Kumpara kay Williams, mas malaki ang potential upside. Mas established siyang scorer at defender sa edad na 23. Pero mas malaki rin ang risk dahil kailangan pang dumaan sa komplikadong sign and trade at hindi pa sigurado kung papayag ang Hawks sa presyong gusto ng Lakers. At panghuli, ang option na gawin na lang ang meron. Ibig sabihin, tanggapin na ang kasalukuyang roster bilang final version at asahan na lang na sapat na ang combined depth nina Grimes, Sexton at Williams. Mas ligtas ito pero mas mababa rin ang ceiling kumpara sa may Kuminga. Sa totoo lang, sa tingin ko, mas malamang na hindi na matuloy ang Kuminga deal. Hindi ito guaranteed, pero batay sa report, malayo pa rin sa isa't isa ang dalawang panig sa presyo at ayaw talagang gumastos ng Lakers ng malaking draft asset. Personally, kung ako ang desisyon, gugustuhin ko pa ring habulin ang Kuminga dahil siya talaga ang piraso na kulang sa defense ng Lakers. Pero base sa direksyon ng mga usapan, mas malamang na ipagpatuloy na lang ng Lakers ang kasalukuyang roster nila papasok ng 2026-27 season habang nananatiling bukas ang pinto kung sakaling bumaba ang presyo o magbago ang isip ng Hawks. Pero iyan lang naman ang opinyon ko. Base sa pinakabagong balita, ginawa ng Lakers ang malaking overhaul matapos umalis si LeBron
bagong center, bagong depth, at bagong core sa paligid ni Luka Doncic. Pero nananatiling hangal pa rin sa hangin ang kanilang huling piraso, si Jonathan Kuminga. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari? Matutuloy pa rin kaya ang Kuminga deal o titigil na lang ang Lakers dito? At kung kayo ang desisyon, ilalagay nyo ba sa panganib ang natitira nilang draft capital para lang makuha siya o titigil na kayo sa kasalukuyang roster? Sabihin nyo sa comments. Kung na-enjoy nyo ang video na ito, sana mag-like kayo, mag-subscribe sa channel at i-on nyo ang notification bell para hindi kayo makamiss ng susunod na upload. Salamat sa panonood at magandang araw o gabi sa inyong lahat.